May tanong sa akin, good PM po, Boss Rai, kapag po ba may writ of execution na po, wala na po ba talagang magagawang paraan na makapag-appeal po? Maraming salamat po sa pagtugon. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin ngayon, alamin po natin kung meron pa po bang magagawang paraan pag naglabas na po ng writ of execution. Ano po, may apila pa po ba yan? Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating po pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukusinte ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So sabi nyo nga po, kapag po ba may writ of execution na, wala na ba talagang magagawang paraan para makapag-appeal, no? At or di kaya makapag-apila, no? Ito lang po 'yan, no? Kasi po previously, no, na-experience ko po 'yan kasi naging representante po tayo no nung isa pong kumpanya na pinagtrabahuhan ko before, no? Para ako po yung sa small claims case po, no? Ang experience ko po, ito po, bali sa experience ko, kasi po, ito po is final and executory. Okay? So, ibig sabihin po, final na yon. Pagka po talaga nilabasan na po yan ng desisyon ni judge, wala na po talagang apela yon. Okay? Lalo na kung meron na po yung writ of execution. Ang importante ho kasi dyan is, yung pong writ of execution is i-execute po no, ng mga tauhan po ng korte. Hindi ho yan po pwede na sasabihin, kagaya sinasabi ho ng mga bugo katabusadong online lending apps na meron na raw ho silang writ of execution. Hindi ho ganun. It doesn't work that way. Kasi po, decision po ng korte, formal po na dokumento yon. So, dapat po ang nagsiserve nun is sheriff or kung sino man no, sa korte na tauhan po nila. Okay? Hindi ho po pwede sinasabi nila na ganun. Ngayon, hindi ko lang ho alam kung meron pang appeal. Kasi pagkakaintindi ko po sa final and executory is final na talaga. Hindi na ho talaga po pwedeng mabali yon. So, kailangan ho talaga sundin po no, yung naging desisyon po ni judge. Kasi kailangan naman po talaga nating irespeto yun dahil desisyon po ni judge yun eh. Kasi ho, ganito yan. No? Hindi naman ho porkit sinabing nagsampa ng kaso sa small claims sa court, no? Si judge na lang ang nasusunod, hindi po. Actually, may mediation po 'yan. Yung pong dalawang partido, no, yung naghahabla at yung hinahabla, pag-uusapin po muna 'yan. Okay? So, pagka po nagkaroon sila ng unawaan na, ito ba magiging bayad ko, ganito ganyan. Magkakaroon sila ng compromise agreement. Pagpipirmahan po sila. Okay, yun po ang magiging desisyon ni judge. So, yun po ang magiging doon papabor si judge. No, kasi yung iba iniisip, akala si judge ang nagde-decide, hindi po. No, may mediation po 'yan. Ngayon kasi kung wala pong napagtapusan sa mediation, ayan. Tsaka po 'yan papasukin ni judge. So, yung both side po kasi meron niyang opportunity no na magbigay po ng ebidensya. Yung naghahabla, tsaka po yung hinahabla. Okay, let's say for example po, yung naghahabla, napatunayan na talagang ginawa lahat yung paraan ng paniningil, no? Nagbigay na siya ng mga payment plan, wala pa rin nangyari, nagbigay ng demand letter, wala pa rin nangyari, no? Diyan po magde-decide si judge. Kasi makikita po ni judge talaga doon na wala ho talagang intensyon na magbayad yung sa kabilang partido. Now, kung dito naman sa mga bugo katabusadong online lending apps, for sure, baka hindi na ho dumating sa sa small claims case yan. Bakit? Kasi po, sa small claims case po, no, meron pong statement of claims doon. Okay? Inilalagay po lahat no, yung documentary requirements na kailangan. Meron ho ba pinadalang demand letter? Yung legitimate? Wala ho. Pangalawa, tutuusin po doon yung interest. Pagka nakita po ni judge yun, wala na. Hindi na ho magtutuloy yun. Sigurado po yun. Kasi makikita po ni judge na na sobrang taas unconscionable Di po ba?
So, definitely hindi matutuloy yung kaso. Kaya yan ho yung sinasabi ko sa inyo na yung mga illegal, no, na bugok at abusadong online lending apps, hindi ho makakapaghabla yan. Kasi po, unang-una, bukod po sa illegal na pamamaraan ng papautang, napakalaki po ng interest at napakarami pa pong tawag dito yung harassment na ginagawa. So, sino pong korte ang tatanggap sa kanila? Wala. Tsaka wala silang karapatan. Bakit? Kasi hindi sila juridical entity. No, ang nakakapaghabla lamang po is yung tao, tsaka po yung juridical entity. Pag sinabi po juridical entity, isa pong korporasyon or kumpanya or organisasyon. Okay, wala sila noon eh. Di po ba? Kaya nga nagtataka ko, bakit sila nananakot na sila naghabla ng ganito o ng ganyan? Hindi ho nila kayang gawin yun. Ngayon, doon naman po sa mga legitimate na mga ola na bugok din at abusado, hindi rin ho po yan. Maghahabla yan. Bakit? Kasi alam po nila na mababaligtad sila. Kung naaalala nyo po, di po ba, bigay ng desisyon ang Supreme Court po regarding dun sa nakaw ng detalye, yung misuse po nung details na nakuha dun sa kliyente. Kasi po, ang nangyari dun, ninakaw po yung contact details. Tapos, sinenda ng kung ano-anong mensahe, sinisingil, tinatawagan, di po ba? So, hinabla ngayon ho. No? Kaya nga sabi ko sa inyo, mas malaki pa po yung chance natin, no, na inaabuso nitong mga bugok at abusado ng online lending apps na to. Kasi po, tayo yung winawalang niya eh. Pero importante dyan, ma-identify po natin kung sino yung nangwawalang niya sa atin. Kasi kung hindi ho natin ma-identify, hindi ho talaga natin sila mahabla. Kasi kagaya niyan, karami ho sa atin ang napapasok sa tapal system. So, ibig sabihin ho, hindi na ho natin alam kung sino yung nahihiraman po natin. Di po ba? Pero ang kagandahan po, kung isa lang ang nahiraman po ninyo, yan, ma-identify nyo, madidemandan nyo ngayon yan. Lalo kung may harassment, yung kagaya nun, may pagnanakaw ng detalye, pang-aabuso, di ba? Kasi po, hindi ho kasi marami ho nagsasabi huwag nang bayaran, kasi naman sila, nangwawalang yan naman sila, gantihan na lang natin. Hindi ho yun ang solusyon eh. No? Ang solusyon po dyan is mabigyan po ng hustisya yung ginagawa po, nakawalang yaan sa atin, itong mga bugok at abusadong online lending apps. Okay, meron po tayong justice system eh. Di po ba? May mga naka-implis po na batas at memorandum. Gamitin po natin 'yon. Okay, diyan po sa aking description box sa aking YouTube channel, nandiyan po lahat, no, yung mga email addresses ng mga sangay ng gobyerno na makakatulong po sa atin. Okay? Mag-file po tayo ng complaint. Okay? Tapos yung mga attachments po, importante 'yon. Now, pagka dito po kayo sa Metro Manila, no, at mga karatig probinsya sa Metro Manila, dyan po sa Pasay, nandyan po yung one-stop shop po. Okay, nandyan ang SEC, PNP, NBI, tsaka po yung PAOK, tsaka yung NPC. So, pagpunta nyo doon, isang lang po yun, isang lakad nyo na lang, nandun po silang lahat. At importante po, pagkaya na raid, kailangan po natin talagang paglaanan ng oras. Kasi po, hindi po natatapos sa pag-raid yun. Matatapos po yan pagkaya nasampahan po ng kaso, nabistay at napatunayan yung mga kawalangyang ginagawa po nila. Okay? Paalala ko ulit. Nakita nyo, nag-decide ho yung pong Supreme Court. Pinagbayad po ng danyos. Doon po sa danyos na yun, hindi ko alam kung kasama na po doon yung lawyer's fee o kung ano-ano pang mga fee. Pero kasi may sinabi po doon sa sa article na yon na 15,000 daw po yung damages na binayaran. Okay? Isa pa po, mahaba ho talaga ang proseso niyan. Hindi ho basta-basta yan. Nakita niyo ho yun, parang 2021 ho yata o 2023 pa. 2025 na tayo ngayon. May kahabaan ho talaga. No, ganun ho talaga, wala tayong magagawa kasi may due process ho tayong sinusunod eh. Hindi ho po pwede na tira lang ho ng tira, di po ba? Sabi ko nga ho sa inyo, meron hong batas na nakakasakop dyan. No? Kaya ho, ang lagi kong sinasabi sa inyo, huwag niyo hong papasukin unang-una. Pero kung nandyan na ho kayo, pag tayo inabuso, complain po natin, ihabla ho natin. Pero, bayaran pa rin ho natin. No, pagka yan illegal, kung magkano lamang po
yung dinisburse sa inyo, yun po ang bayaran po ninyo. Pagka naman po yan legitimate, makipag-usap po kayo. Pero kung patuloy po yung pangwawalang niya sa inyo, abay, huwag nyo nang anuhin. Pero pag ipunan nyo, itabi nyo lamang po yung inyong pambayad sa kanila. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang!